ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kami bumubuo sa iyong angkan, at gawin mo sa inyong paningin ay maningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo, sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po lahat. Ang tao'y nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tularan, sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bilang isang Kristiyano, madalas tayong humihingi ng tulong. At pag tayo humihingi ng tulong, nag-e-effort po tayo. At madalas yung ating mga ine-effort ay nagkakaroon ng magandang katugunan. Kaya sa buhay po natin, na may mga magagandang pangarap, may mga magagandang plano, kailangan po nating manalangin. At madalas ang ating panalangin ay nagbibigay ng magandang daan
para mas lalo pa natin pong maintindihan kung ano yung mga pangarap at kailangan po natin sa buhay. Kaya nga po, sa buhay po natin, lahat po tayo inuulan, lahat po tayo nasisikatan ng araw. Bawat ulan at bawat sikat ng araw, nagiging magandang sigla ng ating buhay. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga iniisip, kundi lalong higit sa magandang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo na kung saan ang mga alagad ay humihingi ng tulong sa ating Panginoong Yesus na kung paano manalangin. At narinig po natin ang panalangin na madasal po nating dinadasal. Pero ang tanong, paano po natin naiisabuhay ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo? Ang panalangin Ama namin. Paano natin ito na-internalize? Ginagawa pa natin ito dahil obligasyon lang po natin. O ginagawa po natin ito sapagkat ito'y napakalaki ng kahulugan sa ating paghingi sa ating Panginoong Heso Kristo. Narinig po natin ang detalye, ang panalangin Ama namin. Bago pa nga tayo humingi, alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya kung tayo'y mananalangin, ay isang panalangin na kinakailangan i-internalize po natin o i-apply po natin sa ating buhay. Lalong-lalo na po tayong mga Kristiyano, mga Katoliko, na kung saan ang panalangin ito, nakasakasama po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang ating Panginoong Heso Kristo ang nagturo ng panalangin Ama namin. Kaya nga every time na ating dinadasal ang Ama namin, kinakailangan na maintindihan po natin ito. Sapagkat lahat naman po ng ating kailangan ay naangkop na sa panalangin, gustong ipahiwatig sa atin at gustong malaman ng bawat isa po sa atin na tumpak ang panalangin ito at makapangyarihan. At sa tulong ng panalangin ito, nakikita po natin kung gaano ang pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po pag dinadasal po natin ang Ama namin, sumasalangit ka, ito'y pagkakataon po natin na mas lalo pa nating maisabuhay dahil ibinaba mismo sa bawat bibig po natin, sa bawat pag-iisip po natin, sa bawat kaalaman po natin at karunungan na ang panalangin ito ay kahalagahan hindi lamang sa mga material na bagay na mayroon po tayo, kundi sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, sa lahat ng pangangailangan ng kalooban na ipinagkakaloob sa bawat isa po sa atin. Kaya nga pagdadasalin po natin ang Ama namin, lagi po nating tatandaan, mahalaga ang pagpapatawad. At narinig po natin sa ating Ebanghelyo na ang pagpapatawad ay isa ring kabanalan, lalong-lalo na po sa panahon ng Kwaresma, na kinakailangan nating linisin natin ang ating kalooban, ang ating puso, at patuloy tayong bumalik sa Kanya. Nang sa ganon, mas maipadama pa ng ating Panginoon na tayo, anuman ang uri ng ating pamumuhay, ay napakahalaga sa Kanya.
napakahalaga na kung saan ipinabibigay sa bawat isa sa atin at ipinapaunawa na mahalaga ang dasal na ito. Kaya nga ang Ama namin, ang isa sa sabihin po nating napakabaysa ng dasal, hindi lamang ipinagkatiwala sa mga apostoles, lalong higit sa ating tayong nabubuhay, na patuloy na lumalaban, na patuloy na naglalakbay. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, sana po naturuan tayo ng panalangin ito, hindi lamang sa mga bagay na nahawakan po natin at nagkakaroon tayo, kundi sa mga bagay ng lalim ng ating pagkilala at pakikipag-ugnayan po natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya huwag tayong mawala sa panalangin ito, sapagkat ang panalangin Ama namin ay sumasakop ng pagiging isang mapagpakumbaba, maging isang makatotohanan, dahil tayo bilang isang tao, kailangan po natin ito, dahil ang pamumuhay po natin ay isang pamumuhay na angkop na bawat ulan na nadidiligan, nagkakaroon ng sigla ng buhay. Kaya ang Ama namin ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Ang panalangin itinuturo sa bawat isa sa atin. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyo, Ama, Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, hinihain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkaing inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay na walang malim sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakaling mong kami ay bubuti, isinugo mo si Hesus Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ang iyong anak ang iyong kalooban. Ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan,
kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakilan ng lahat ang napalito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusalog na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't
isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Anak mga bituin na sa langit yung Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahalagahan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, magiganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, manugod namin kayong inaanyayahan sa isa sa gawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang Pebrero 28 lamang. Halina at sama-sama tayo maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, isang imbitasyon mula sa Commission on Election, COMELEC. Malugod tayong inaanyayahan na makiisa sa isasagawang Healthy Democracy Panran sa March 28 sa Parkel Mall, Parañaque City, sa ganap na ika-4 ng umaga. Ang panran na ito ay may kasamang voters registration, kaya't habang tayo nag-ehersisyo para sa kalusugan, tayo rin ay nakikibahagi para sa mas malusog na demokrasya. Bilang pagdiriwang ng Women's Month, bahagi ng nalilikom na pondo ay ilalaan upang makatulong sa mga kababaihang may breast cancer. I-like at i-follow ang COMELEC Healthy Democracy Panran Facebook page at mag-register sa pamamagitan ng kanilang Google Form link. Ang registration ay hanggang March 1 lamang. Tayong lahat ay inaanyahang makiisa para sa kalusugan at demokrasya at sa mga kababaihan. Ika-6, inaanyayahan ang lahat na nagnanais na maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan ng nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at patnubayan kayo na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay.
Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya sa panalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Dahil lumapit sa ating Panginoon siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at gala. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Dahil lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumampanti sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ngayon, walang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Magalak sa bahayan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng anyo amoy walang wala. Kung pagbabalikan lang ang iyong nakaraan, na dati-dati lugmok dulot ng kasalanan, Panginoon ay naawa, dumating din ang buhay. Liwanag ang lahat, kaligtas ay dumatan. Kadakilaan niya ay iyong isa puso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi matapat sa pangako. Ang Diyos ay laging Diyos Kahit mundo'y maglaw. Ang aahon sa bundok ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Tayo po ay magsiupo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Panginoong ating Diyos. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig at kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Ang tao'y tutulutan pumasok na tao. Siya na malis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos na Panginoon ay pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon na sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang Panginoon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga?
makapangyarihan Diyos at Hari siya. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Purihin ng inyong mga asal, ang haring walang hanggan. Purihin ang Diyos na walang hanggan, purihin ang Hari ng sanlibutan. Siya'y nagpaparusa na taglay ang habag, kung tayo may malibing sa hukay masadlak. Muling hinahango niya at binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ang bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalit at magiging masunurin sa Kanya, kayo babalikan niya at kakalingain ang hindi na siya magkukubli sa inyo. Kaya ngayoy alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ang haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos akong pararangalan ng Hari ng Kalangitan, bayaang ihayag ang lahat ng kadakilaan niya, at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang inyong mga asal, ang Haring walang hanggan. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Lahat ng matuwid dapat na magsaya. Dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ng tugtog ng alpang marilag. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon, nalikha na ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Ni dahil sa hukbo, Hari nagtagumpay, na dahil sa lakas nagwagi ang kawal. Kabayong pandigma ay di na kailangan, upang sa digma ay kamtin ang tagumpay. Di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubulay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong.
Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Joel. Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo pong lahat ay tumayo para sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayanang landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Papuri kay Kristo na nagkaloob sa atin ng kanyang sarili, bilang tinapay mula sa langit, manalangin tayo sa kanya at sambitin. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin, halina at kami iyong palakasin. Panginoon, pakainin mo kami sa piging ng Eucharistia sa pamamagitan ng mga alay sa iyong paghahandog na Pampaskwa. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin, halina at kami iyong palakasin. Pagkaloob mo kami na isang ganap na puso upang tanggapin ang iyong salita, upang magbunga ito sa amin ang tiyaga. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin, halina at kami iyong palakasin. Tulutan mo kaming maging sabik sa pagtatayo ng isang magandang sandaigdigan, upang ito'y maging handang makinig sa iyo. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin, halina at kami iyong palakasin. Simbahan at sa kanyang ebanghelyo ng kapayapaan kami nakasala, O Panginoon.
Kaya't kami nagkukumpisal, linisin mo kami sa aming kasalanan at sa pamamagitan ng iyong handog na kaligtasan. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, 14. Para sa ating Arsobispo Gilbert. Para sa mga pari, diakono at religyoso. Para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan. Para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan. Para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Para sa lahat ng mga makasalanan. Para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, tunghayan mo kaming iyong mga anak sa pagpapakasakit na lakip ng panahon ng Kwaresma. Tulungan mo kaming umunlad sa aming pagnanasa na laging makapiling ka sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, at Ng ng Anak, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat.